Pagka-graduate ko ng kolehiyo, ang una kong naging trabaho ay project officer sa isang lending company. Ang unang sentrong nahawakan ko ay isa sa barangay sa Santa Ignacia. Sa unang 4 na linggo, maayos naman yung paghuhulog nila. Pero pagkatapos nun, nagkaroon na ng problema. Madalas na gabing-gabi na ako nakakauwi sa paniningil doon sa mag-ina. 30 sila sa sentro. Silang mag-ina ang may pinakamababang loan na inaprubahan ng mga big boss sa main office. Pero sila pa yung problema. Pero dahil group loan sila, utang ng isa, utang ng lahat, nag-aabono ang mga kagrupo nila pag talagang hindi ko sila mahagilap. Ang inaasahan ko, magrereklamo yung iba kasi nga usapang abono na. Pero nagulat na lang ako kasi wala akong pagmamaktol na narinig. Ganun na ang nangyari buong cycle. 4 na beses lang naghulog yung mag-ina. Nagtataka na rin ako kasi wala talagang nagrereklamo. Pinipigilan pa nga nila ako nung sinabi ko na pupuntahan ko sila para singilin. Wag na lang, yan ang sabi nilang lahat. Huling hulog ng first cycle nila, syempre inabunuhan na naman nila. Nung nagpaalam na ako kay tatay dun sa center chief, sinabi ko na rin kung kailan yung meeting at yung posibleng araw ng release, yun ang tawag sa pagkuha nila ng loan. Pero bago ako tuluyang umuwi, pinuntahan ko yung mag-ina. May ilaw sa loob pagdating ko, pero nung nagtaupo na ako, biglang nawalan ng ilaw. Mga kalahating minuto akong nandun. Nanghingimi na akong gibain yung pinto kasi alam kong may tao eh. Pero nagbibingi-bingihan sila sa mga tawag ko. Tapos, nakita ako nung isang miyembro. Hinila niya ako palabas ng bakuran. Sir, uwi na kayo. Hayaan nyo na lang. Yung pinang-aabono nyo sa kanila kuya, sana pinangbili nyo na lang ng bigas nyo. Hindi na kasi tama yung ginagawa nila. Sagot ko, hayaan mo na sir. Pera lang naman yan. Huwag mo na silang problemahin. Sagot niya naman sa akin. Magkapanabay kaming umalis. Siya nakabisikleta, ako nakamotor. Siniguro niya talagang aalis na ako. Pagdating sa office, sinabi ko yon sa manager namin. At sabi niya, marami daw talagang ganon na makakapal ang mukha. Ang napagdesisyonan ko, hindi na sila isasama sa susunod na cycle. Ganon na rin ang sinabi ni manager. Kaso, sobrang takang-taka na ako nung pumunta yung center chief nila sa opisina at nakiusap na isama pa yung mag-ina sa susunod na cycle. Tay, kawawa na kayo, wag na lang po. Sabi ko, magbabayad na sila sir, pangako nila. Basta isama nyo na ulit sila Olga. Pakiusap ni tatay. Ang sabi ni manager, sige, isama ko na. Total naman grupo sila. Kaya kahit inis na inis ako, wala akong nagawa. Sa araw ng release, nakangisi sa akin yung mag-ina. Pero pagkabigay ko ng pera sa kanila, napalis yun. Nasa akin ang huling ngisi. Hindi kasi nila alam, kada hulog nila, naglalagay ako ng remarks tungkol sa bawat miyembro. At yun ang nagiging basihan ng mga nasa main office kung gaano kalaki ang ipapahiram sa kanila. 3,000 yung inaprubahan sa kanila. Pabalibag na sinara ni Aling Olga yung pinto paglabas niya. Pag-uwi ko, nahiga na ako agad kasi akala ko dala lang ng pagod. Pero wala pa akong 10 minutong nakahiga. Naramdaman kong nasusuka ako. Tumakbo akong banyo. Suka ako ng suka hanggang sa madaling araw. Sa sunod na araw, masama pa rin ang pakiramdam ko na sobrang init. Pinagpapawisan ako ng sobra, tapos nagsusuka ako. Umuwi pa nga si mamang para samahan ako magpa-check up. Niresetahan ako ng mga gamot pero walang epekto. Dapat i-confine na ako. Yun din kasi ang sabi ng kuya ko. Inaayos na ni mama nga mga dadalhin sa ospital. Nung dumating sila tatay, yung center chief, tapos 3 pang miyembro. May dala silang 2 bote na ang laman ay kulay brown na tubig. Sabi ni tatay inumin ko yun.
Yung project officer kasing nagsingil sa kanila, sinabi na may sakit ako, kaya siya ang naningil sa kanila. Maya-maya hinawakan ni tatay ang pisngi ko. Tinignan niya ang mga mata ko. Sinalat niya ang pusod ko. Tapos pinilit niya na inumin ko yung dala nila at yun ang gawin kong tubig. Pag alis nila, itatapon na sana ni mamang yung dalawang bote. Pero sabi ko, iinumin ko. Tapos pag hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ko hanggang bukas, bukas na lang ako magpapa-ospital. Nag-agawan pa nga kami nun sa bote tapos nung naagaw ko yung isa, inamoy ko. Amoy bayabas at guyabano. Pinaamoy ko sa kanya, kaya tumigil na siya sa pag-agaw ng bote. Yun na nga ang ginawa kong tubig habang kumakain. Pagkatapos kumain, nasusuka na naman ako. Takbo ako ng banyo at nagsuka. Pagtingin ko sa inidoro, brown yung kulay ng suka ko na may puti-puti. Bubuhusan ko na sana kaso parang gumalaw yung mga puti. Tinignan kong mabuti. Puta-uod. Tapos pumasok ang kuya ko at nakatingin. Uod? Sabi niya. Pero gumaan ng onti ang pakiramdam ko. Nakatulog nga ako ng maayos eh. Madaling araw nung magising ako. Nasusuka na naman ako. Nakakalahati ko na yung laman ng isang bote. Pumunta ulit ako ng banyo at sumuka. Inaasahan ko may uod ulit. Pero iba na. Yung maliliit na kuhol na. Tinawag ko pa ang kuya ko para ipakita. Baka kasi may lagnat ako at kung ano-ano na ang nakikita ko. Kaso maliliit nga ring kuhol lang nakita niya. Tinanong niya ako kung okay pa yung pagbabawas ko. Pero suka lang naman talaga tsaka yung labis na pamamawis ang problema ko. Mas lalo ngang gumaan ang pakiramdam ko nun. Pagising ko ng umaga, nasusuka na naman ako at sa labas na ako sumuka. Wala nang uod, wala nang kuhol, pero yung sinuka ko, amoy ihi. Kaya ilang beses ako nag-toothbrush pagkatapos. Naubos ko na yung laman ng dalawang bote bago magtanghalian. Hindi na ako nagsuka ulit. Hindi na rin OA yung pamamawis ko. Okay na ako. Pagpasok ko ulit ng opisina, nagulat na lang ako sa ibang sentro na ako naka-assign. Hiling daw yon nila tatay. Siyempre akala ko nagalit sila sa akin kaya hindi na ako nagtanong. Tapos nung nagpang-abot kami ng project officer na humahandle na sa kanila, may binigay siya sa akin. Pinabibigay daw nila tatay. Bala ng baril. At siya rin meron. Kwento pa niya, hindi na naman naghulog yung mag-ina. At ganoon pa rin. Nag-aabono pa rin sila lagi. Nung patapos na yung cycle nila tatay, inaya niya kaming mga kapwa niya project officer na makilamay. Nandun na kami nung naisip kong tanungin kung kanino. Sa anak ni Aling Olga. Last night na ngayon kuya. Maraming tao, puro nagsusugal. Magkakasabay kaming lumapit sa kabaong. Walang nagbabantay. Akala ko nga design lang yung nasa loob. Pero biglang napatras si Song. Ipis pala na maliliit at sobrang dami. Hindi kami nagtagal dun, umalis din kami agad. Nung makarating kaming opisina, nagkwento si Song. Yung ibang mga miyembro, mga dating mangkukulam sila kuya. Magkababaryo sila nila Aling Olga tapos lumipat silang lahat dito. Yung iba nagbago na, sila Aling Olga ang hindi na. Pero sabi ng bagong member, kinulam yung anak ni Aling Olga. Dahil ata sa pagkakasakit mo kuya, dun sila nagalit. Ako nga bago nila ibigay yung bala. Lagi akong nagkakapigsa sa puwet eh. Kwento ni Song. Anong kinamatay nung anak ni Aling Olga? Tanong ko. Dehydration kuya. Maputla na siya nung mini-meeting ko sila. Hindi ko na lang pinansin kasi naiinis ako. Totoo nga kasi yung sinasabi mo na nakakaawa silang mga nag-aabono. Kaso nung bigla na lang matumba si Weng, wala man lang tumulong. Nakatingin lang silang lahat. Ako pa yung nagdala sa kanya sa ospital. Halos matumba nga kami sa motor eh. Kasi si Aling Olga, nag-hysterical. Hindi niya maalalayan ng maayos si Weng. Pagdating namin sa ospital kuya, DOA na siya. Tapos ang kinamatay, dehydration. Ilang araw na pala siyang nagsusuka. Nang makauwi, habang nakahiga ako at kinukuha ko ang antok ko,
May naisip ako bigla. Kaya nung magpang-abot ulit kami ni Song, sinabi ko sa kanya na subukan niyang makipagtitigan kila tatay. Tapos sa 3 pa niyang kasamang dumalaw sa akin nung may sakit ako. Sabihin niya sa akin kung sino yung mag-iiwas ng tingin. Isang araw nag-text na lang siya sa akin at sabi niya si tatay. Kaya nung nagka-oras ako pumunta ako kay tatay. Dati-rati nakakatingin siya sa akin. Nung kausap ko siya nung araw na yun, sa baba siya nakatingin. Tapos parang alam niya yung ipinunta ko. Ang sabi niya, iginanti niya lang ako tsaka si Song. Pero huling beses na daw yun, sabi niya. Hinding-hindi na siya uulit. Si Aling Olga yung dahilan kasi ng pagkakasakit ko at pagkakaroon ng pigsa ni Song. Ang sabi ni tatay, kung hindi ko ininom yung binigay nila, malamang inuuod na ako ng ilang buwan sa ilalim ng lupa.